Hindi naman tayo pag nanalangin, gusto nyo nanalangin kayo ngayon, mamaya meron na sagot. Si Abraham po'y nananalangin magkaanak siya Bata pa siya nung manalangin nung magkaanak siya meron ng 100 taon siya Ang Diyos naman po kasi hindi mo pwedeng apurahin. Alam ng Diyos kung kailan yung tiempo na dapat niyang ibigay yung hinihingi mo. Meron lang po tao mainipin, kaya kailangan, ang sabi ng Biblia, magmatiagain kayo sa pananalangin. Nasa Roma, Kapitulo 12, ganito ang nakasulat. Yan po'y nasa 12. Mga galak sa pag-asa, magmatiisin sa kapighatian, magmatiagain sa pananalangin. Kailangan po tayo maging matiagain sa pananalangin. May kawikaan ng Katoliko, di ba? Walang matimtimang birhen sa matiyagang manalangin. Kaya kung matiyaga kang manalangin, pakikinggan ka. Ganun po ang Diyos. Magtsatsaga lang tayo Baka mamaya nanalangin ka minsan, umayaw ka na. Tingnan ninyo yung halimbawa ng Panginoong Hesus, nasa 18:1 ng Lucas. Pakinggan nyo po. Basa. At sinalita niya sa kanila ang isang talinghaga na sila'y dapat magsipanalangin lagi at huwag mangang lupaypay. Nagturo po ng talinghaga ang Panginoong Hesus na ang sabi, sila'y dapat magsipanalangin lagi at huwag silang manlupaypay. Ano po ibig niyang ipakita ng talinghaga? Tuloy natin ang basa, kapatid na Luz. Na sinasabi, may isang hukom sa isang bayan na hindi natatakot sa Diyos at walang taong pinagpipitaganan. At sa bayang yaon ay may isang babaeng bao. At siya'y naparoroong madala sa kanya na sinasabi, iganti mo ako sa aking kaalit. At may ilang panahon na siya'y tumatanggi. Tatapat pagkatapos ay sinabi sa kanyang sarili, bagaman di ako natatakot sa Diyos at di nagpipitagan sa tao, gayunman sapagkat nililigalig ako ng baong ito, ay gaganti ko siya, baka niya ako bagabagi ng kapaparito. At sinabi ng Panginoon, pakinggan ninyo ang sinabi ng likong hukom. Ayun, tingnan ang sabi nung talinghaga ni Kristo. Merong isang babaeng bao na api. Pumupunta siya doon sa hukom. Iganti mo naman ako, sabi nung babaeng bao. Yung hukom, liko, hindi nagpipitagan sa tao. Hindi pinapansin yung babaeng bao. Balik lang balik yung babaeng bao. Nabuisit yung hukom. Binabalik-balikan ako nitong babaeng bao. Gaganti ko na nga ito. Kahit liko yung hukom, napilitan siyang gumawa ng mabuti doon sa babaeng bao, ginanti niya. Lalo naman ang Diyos. Hindi naman siya liko, no? Pagka lagi kang bumabalik, Panginoon, gabi, naririto po uli ako sa paanan mo, mihingi po ako sa iyo ng tulong, wala pong trabaho, mister ko. Sana po tulungan mo kaming makaraos ng maayos sa buhay. Umaga uli, hingi ka uli ng tulong. Nakakaisang linggo ka na, wala pang trabaho, mister mo. Tumigil ka na. Ikaw pala, sabi ng Diyos, loob niya, di ka pala matiyaga, bahala ka sa buhay mo. Pero kung matiyaga ka, na hindi ka tumitigil ng paghingi sa Diyos na laging pag lumalapit ka sa Kanya, umaga at saka gabi. Kasi umaga at gabi ang sinasabi diyan At hindi baga igaganti ng Diyos ang kanyang mga hirang na sumisigaw sa kanya sa araw at gabi. At siya'y may pagpapahinod sa kanila. Araw at gabi, mananalangin ka sa Diyos. Yun po, huwag kayong magsawa dahil kailangan po natin ng Diyos sa araw-araw na ating buhay.